Huwag mong tatanggalin sa dibdib mo to, ha? Puprotektahan ka daw nito. Susulat ka, ha? Ba't ka umiiyak? Wala, natutuwa lang ako. Matagal lang kasi natin itong plinano, eh. Tayo na sa labas. Naghihintay sila, eh. Oh, ano ba? Baka mahuli si Udong sa airport. Nako, nag-aarimunhan eh. 2 taon mababakan dito si Billy. Udong, ang asawa ko baka makita mo doon. Oo, akong bahala doon. Oh, anong gusto niyong pasalubong? Ako po tay robot. Robot? Ako po tay pangkarerang kotse. Oo ba? Baka mamaya totoong kotse pang padala ko sa inyo, eh. Ang swerte-swerte niyo mag-asawa. Miring, bakit hindi ko sumama maghatid sa airport? Huwag na lang ho. Sayang ho ang pamasahe, eh. Nandiyan naman ho si Pulan, eh. Udong, nandito na ba lahat yung mga gamit mo? Yung pabaon sa'yo ni Itay, Ha? yung tuyo at saka mangga, nandiyan na ba? Oo. Halika, mag-almusal ka na muna. Hindi ako makakain. Eh, paano makakakain? Masyadong excited. Oy, basta Miring, ang ulam niyo, ha? Akin ang unang dolyar, ha? Oo. Tama talaga yan si Piring. Hindi na kailangan magpunta ng Saudi. Dito pa kikita. Hindi na talaga kailangan magpunta ng Saudi. Hoy, Bering. Maraming Pinay sa Saudi. Baka masingitan ka pa. Ingat lang, ha? Tay, kayo na ang bahala sa pamilya ko. Mano po, Tay? Magpalain ka ng Diyos. Sige, oh. Mag-iingat ka, Udong. Oo. Sige, ha? Sige. Huwag mo kaming kalilimutan, ha? Hoy, kami, ha? Hoy! Sige, bye-bye! Go! Ingat! Bitoy, gising na. Bebot. Bebot, gising na. Tatanghaliin tayo. Magtitinda pa tayo ng pandesal, eh. Bangon na. Sal! Sal, ho! Bilan na ako ng pandesal. Kailangan doblehin pa natin ang pagtatrabaho natin. Kailangan ng tatay ang tulong natin, eh. Pero hayaan nyo, pagbalik niya, lahat ng magagandang laruan na gusto ninyo at saka yung masasarap na pagkain na paborito nyo, may bibigay lahat siya ng tatay nyo. Giginhawa na tayo. Ang tatay nyo nagtatrabaho ng husto sa Saudi. Para sa atin lahat yun. Kaya pag magdadasal kayo, lagi niyo siyang isasama sa dasal ninyo. Na sana maging mabait ang kapalaran niya doon. At makababalik siya sa atin ng walang sakuna o kapansanan. Oh, tulog na kayo, ha? Bebot?
Miring! Ho! Miring! Yung asawa ni Osang, dumating na galing sa Saudi. Talaga ho? Salamat, Karyas. Tama-tama to sa Pwede. Pasko. Ako, Karyas, ang Hindi pa ganda. tapos yan. Riyadh White Gold. Tuto yan. Mga Ako, bata. Jojo, tignan niyo, oh. Miring! Miring! Miring, halika. Tignan mo yung mga dala ni Karyas, oh. Halika. Pasok kayo. Sige ko, tingnan mo ang gaganda ng dala ni Karyas. Tignan mo, Miring, ang gaganda ng pasalubong ni Karyas. Karyas, Uy, si Udong, kamusta? nakita ba kayo? Hindi. Malaki ang Saudi eh. Baka ibang lugar siya na destino. Ganun ba? Mukhang napapaigli yata ang buhay mo doon, ah. Eh, mahirap din ang buhay. Parang kang iniihaw sa ilalim na araw. Isa pa, walang alak, walang babae. Lahat na lang gusto mo, wala doon. Maliban sa bilihin. Saka dollar. Maraming dollar doon. Eh, tong rag na binigay ko kay Osang, 30 real lang yan. Katumbas yan, 50 pesos. Naku, murang-mura rin ang ginto doon. Pabayaan mo. Pagbalik nyo dong, giginhawa din kayo. Isang buwan nang hindi sumusulat sa akin si Udong. Baka kaya kung napapaano na yun doon. O baka naman may pinagkakabalahan ng iba. Ikaw naman kung ano nung iniisip mo. Hindi osang eh. Kilala ko ang asawa ko. Hindi lilipas ng 1 linggo na hindi susulat sa akin. Sandali, may papakita ako sa'yo. Oh, tingnan mo. Sa 3 taong inilagi ng asawa ko sa Saudi, yan lang ang naisulat niya sa akin. Pero, nag-alala ba ako? Hindi. Di nagtagal, nalaman ko sa iba na may kabit pala siya dong nurse na Pilipina din. Kaya pala di ako madalas masulatan eh. Pero, nagselos ba ako? Hindi. Nung una, sabi ko, babae yun. Naturingan pa namang kababayan eh. Mga agaw. Pero di nagtagal, naisip ko, malungkot din doon. Miring, hindi ko siguro maiisip, maski kalahati man lang ng lungkot at hirap na dinadaanan ng ating mga mahal sa buhay sa ibang bansa. Kaya sabi ko sa sarili ko, maski anong gawin ng asawa ko, pipilitin ko na lang maintindihan. Sa buong pagsasama niyo ni Udong, naloko na ba siya sa ibang babae? Hindi. Ako lang ang babae para sa kanya. We would like to welcome all disembarking passengers of Philippine Airlines flight number SB388 from Saudi Arabia. Please proceed to immigration. Thank you for flying Philippine Airlines. Mabuhay at maligayang pagdating. Kayo bang 3 ang pinadeport mula sa Saudi? Wala pa kayong dalang mga damit? Wala po eh. Hindi nga ho namin alam na ngayon kami ibabalik sa Pilipinas. Basta na lang ho kami kinuha. May investigador ang darating dito. Gusto niyo maghintay rito o sa labas? Sa labas na lang ho. Bakit hindi natin hinintay yung investigador? Mahirap na. Pag naging kasong nangyari sa atin, madyadyaryo tayo. Lalong nakakaya sa mga pamilya natin. Bueno, anong gagawin natin? May magagawa pa ba tayo? Ewan ko sa inyo. Pero ako, pagbabayarin ko, shooter na yun. Oh, paano? Mauna na ako. Teka muna. Magpalipas na lamang tayo ng oras. Maghintay na lamang tayo ng gabi bago tayo umuwi para wala masyadong makakita sa atin.
Nahihiya ako, Andres. 3 buwan akong nawala. Lahat sila umaasa sa akin. Ngayon, babalik ako. Wala kahit anong dala. Buong baryo, makakalam. Wala akong mukhang yarap sa kanila. O ano, 2 oras na tayo dito. Pwede na tayong lumakad. Ha? Maliwanag pa. Hintayin na natin gumabi. Baka gising pa sila. Hoy, Udong. Ano, akala mo na Saudi ka pa? Tayo na, pwede na tayo umuwi. Siguro naman tulog na silang lahat. Gabi na Luis, tayo na. Kailangan na tayo umuwi Halina kayo. Tayo na. Oh, paano Luis? Magkikita tayo ulit Sige. Dong, ingat Sige. Oh, Dong. Huwag kayong mag-alala. Gaganti tayo sa recruiter na yun. Igaganti ko kayo. Nagkapaumbaong kami sa utang. Halos. Pati kaluluwa namin. Sinunla namin. Pati. Paano ngayong panganak ko? Matagal ko nang iniisip yun Matagal. Pupunta ako sa Saudi. Pinagmamalaki ako ng mga anak ko. Tuwa sila. Pupunta ako sa Saudi. Tama na, Udong. Tama na. Umuwi na tayo. Ihatid ka na namin. Hindi ka na. Hindi lahat ng nasusulat dito sa diary totoo. Bakit dito ka nakikinig? Kaya Udong ka makinig.
Pero nakalagay ho dyan, kahapon pa siya dumating. Nasaan siya? Huwag nating unahan ang pangyayari. Hintayin mo siya hanggang mamayang gabi. Pag hindi pa siya dumating, sunduin mo na bukas. Iyong nakipulon yun. Bago tayo mawala ng loob, tanungin muna natin kung anong talaga nangyari. Kung sa bagay, alam ko yung opisina ng recruiter nila. Dinala niya ako minsan doon eh. Doon muna kaya ako magtanong. Oo nga. Inay, sinong inaantay niyo? Wala. Ano, tapos na ba kayong kumain? Halika na, tulungan niyo na akong magligpit para makatulog maaga. May trabaho pa bukas eh. Pasok ko na sa kusina. Buwan. Ako. Ilan mo naman yung pamasahe? 5 buwan. Saka pa umuwi. Anong probinsya ka ba? Nandito ka na naman. Hindi ba sinasabi sa iyo? Next week pa? Miss, saan mo ba dadalhin ito? Kaya hindi mo forward ang papers mo kasi kulang ka pa ng NBI. Mag-submit ka muna, ha? Miss, may tatang... Application ninyo ng hiring domestic helpers mo. Mr. Manjari, isa ka mag-limousine. Hindi ako nag-a-apply. May hinahanap po ako. Kailangan mo Miss, sa 4th floor ang hiring ng domestic helpers. Next. Miss? Miss? Pwede ba, Miss? Hindi mo ba narinig yung sinabi niya kanina? Doon ka na lang pumunta, pwede ba? Ano ba? 4th floor sabi. Ano ba, Miss? Ang dami-daming tao dito eh. 4th floor sabi. Passporting ka na. Passporting. Oo, alam mo, ang dami-daming tao. Tanong pa ng tanong. Nasa ba yung Kulon! Bakit? Nasaan si Udong? Kagabi pa namin siya hinihintay. Nahihiya siyang umuwi, ate. Nasa inyo? Susunduin ko na siya. 1 buwan kami pinagtrabaho ng walang sweldo. Isang araw, bigla na lang kami hinuli. Pinagbintangan kami nagnakaw. Niloko kami ng na yan. 1 buwan kami sa kulungan, Mereng. Kulungan namin parang kulungan ng baboy. Puro pader. Di walang iyan. Pagkain namin, patigas na tinapay at pinaghalo-halong gulay. Ang takot ko nun, naisip ko, 2 taon ang pinirmahan kong kontrata. Baka ganun din ang itagal ko sa kulungan. 1 buwan kaming hindi nagbibihis. Bawal makipag-usap kahit kanino. Isang araw, sinakay kami sa panel. Kala namin pupugutan na kami. Yung pala ibabalik na kami dito sa Pilipinas. Sino may kasalanan, Udong? Ang recruiter. Mukhang palya na recruiter na yan. Nagkakwartahan lang pala kami. Patawarin mo ako, Mary.
kaya sa mga kababaryo natin? Anong mukhang ihaharap natin sa mga kababaryo natin? Paano mga utang natin? Wala na tayong magagawa, Mering. Anong walang magagawa? Bakit mo hinayaang mangyari? Hindi kayo ikukulong kung wala kayong kasalanan. Maniwala ka sa akin, Mering. Ginawa kong lahat ang aking magagawa. Kung meron man akong kasalanan ay sobrang pagtitiwala ko sa mga tao. Huwag naman sana mawawala ang pagtitiwala mo sa akin, Mering. Paano hindi mawawala? Uuwi ka ng ganyan? Anong mangyayari sa atin? Pagtatawanan nila tayo. Lilibakin nila tayo. Huwag kang magtaas ng boses. Baka nila tayo marinig. Pabayaan mo marinig nila. Nang malaman mo kung anong kahihiyan ang dala-dala mo. Uuwi tayo ngayon. Iharap kita sa mga anak mo para malaman nila kung anong klaseng ama meron sila. Wala na silang tinatanong sa akin araw-araw, kundi pasalubong. Ang pasalubong. Ngayon, pabayaan mo makita nila na walang dalang pasalubong ang ama nila. Mering, kung pwede sana, kung uwi tayo, maaari bang magpagabi na lang tayo? Nahihiya akong makita ng mga kababaryo natin eh. Ano, hindi ba kayo magmamano sa tatay niyo? Sige na. Mano po, tay. Mano po. Patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako, mga anak ko. Nasaan yung mag-asawa? Ay, Osang, nasaan yung mag-asawa? Nasa loob. Kanina pa nga kami dito eh. Ano pa talaga nangyari kay Udong? Ay, alamin natin. Makilan lang. Si Lolo. Makilan lang. Makilan lang. Ano nangyari? Ano ba nangyayari dito? Kailan ka pa dumating? Kagabi po. Paano po itay? Anong nangyari? Nay, si Bitoy kinuwento sa teacher namin yung nangyari. Ano? Hindi ba nangyari? Huwag ka! Makapatay ko kaya! Doon muna kayo sa baba. Doon muna. Sa baba muna. Tama na nga! Udong, hindi ko pa alam lahat ng nangyari sa'yo. Pero nagpapasalamat ako't nakauwi ka ng ligtas sa panganib. Nasabihin lang may nangyari sa'yo. Akala ko'y napugutan ka na ng ulo. Mabuti pa nga akong pinugutan kaysa maglakad ng walang ulo sa kahiyan. Kahihiyan? Ano ay kahihiyan mo? Bakit? Naglakaw ka ba? Hindi po. Ikaw ba nanloko?
Ikaw ang ginawa ng masama, hindi ikaw ang masama. Hala, lumabas kayo ng kwarto at harapin niyo ang mga bisita. Bastos yung pinaghihintay niyo sila. Pag walang nagsalta dito, kakanta ko. Miring, pag kailangan mo ng tulong, lumapit ka lang sa akin. Pare, kwentuhan mo muna ako kung paano nangyari. Sige na. Isang araw ho, nagpunta siya sa baryo namin. Pinsan daw ho siya ng isang kababaryo namin eh. Bibigyan daw ho kami ng trabaho sa Saudi. Doon daw ho, magkana buhay. Maraming dolyar. Murang ginto. Pinenta ko nga ho yung kaisa-isa kong kalabaw eh. Tsaka, pinagbili ho ng asawa ko yung alahas na minana niya. Umutang rin ho kami sa usurera ng bayan. Mahigitong isang taong nagtipid kami. Nung una ho, nag-aalangan nga ako dahil wala ko kaming pera. Pero nakumbinsi ho ako nung asawa ko. Hindi daw ho baling magtiis-tiis daw muna kami. At saka ho ang basta importante yung Saudi. Ayoko maging magsasaka. Bata pa nga ako, maliit pa ako dun sa probinsya namin. Bala ko na hong magbiyahe. Stand by 2. Pan to your right. You're on the air. Hold it. Yun nga hong kapatid kong bunso. Nagtatrabaho siya dito sa Maynila at saka nag-aaral ho siya ng vocational. Gusto rin ho niyang pumunta sa Saudi. Ayoko na yata magpunta ng Saudi. Pagkatapos na nangyari sa'yo. Parang nawala na ako ng gana. Ikaw, anong binabalak mo? Hahanapin ko recruiter. Di ba may nag-iimbestiga na ng kaso mo? Maaari nga kaming mabigyan ng hustisya. Pero hindi hustisya ang kailangan ko. Pera. Nagkabaong-baong kami sa utang. Ang recruiter ang dapat kong pagbayarin. Bitoy, magpaalam ka na sa nanay mo. Kaya dito, Bitoy. Bitoy. Sagutin mo ako, Bitoy. Ano po yun, inay? Alam mo ba kung bakit kay padre ka muna namin pinatitira? Opo. Ayaw mo, no? Bitoy, anak, sagutin mo ako. Gusto mo bang sumama kay padre?
Bakit? Ayoko po maiwalay sa inyo at sa kuya. Hirap tayo, anak eh. Kuminsan, hindi tayo makakain ng sapat. Kung kay Padre ka makakatira, may bibili ka niya ng pagkain, ng damit, at mapapag-aral ka niya. Hindi ba gusto mo maging pare paglaki mo? Opo. Minalas tayo, anak. Nalokong tatay mo eh. Naiintindihan mo ba yon? Hindi namin kayo kayang palakihin ng mahusay. Nay, dito na lang po ako. Kakain po ako lagi ng tuyo. Maski ano pong paggawa niyo. Huwag kang iiyak. Huwag kang iiyak. Di ba sabi ng itay mo, magpakalalaki ka? Hayaan mo, dadalawin ka na lang namin palagi ni Bebot. Dala mo na ba lahat ng libro mo? Opo, Inay. Nandito na po. Sige, lumakad ka na. Malis ka na. Ayoko, Inay. Bitoy, sige na. Naghihintay si Padre, anak. Sige na. Ayoko, Inay. Bitoy, anak. Naghihintay si Padre. Huwag na matigas ang ulo. Sige na. Ayoko, Inay. Sige na. Ayoko. Ano ba? Naman eh, nahihirapan na nga ako, pinapahirap mo pa! Pasensya ka na, anak, ha? Sige na, lumakad ka na, anak. Sumama ka na kay Padre. Sige na, Padre, kayo na hong bahala sa kanya. Sige, ako nang bahala sa kanya. Zena. Salamat. Ba't mo binigay yung bata nang wala ko? Di ba matagal na natin pinag-usapan? Oo nga, pero hindi mo ba lang ba ako mahintay? Wala na ba akong silbi sa bahay na ito? Udong mamaya na natin pag-usapan, no? Igalang natin pagkain. Eh ako? Hindi dapat igalang? Wala na ba akong matatanggap na respeto bilang ama ng bahay na ito? May pera ka ba? Bakit? Pupuntahan ko yung demonyo recruiter na yon. Magkano kailangan mo? 20 lang. Sige. Ayan, 200. Pabayaan mo, Osang. Pipilitin ko mabayaran agad sa'yo to. Naku, huwag ka na mangako. Naintindihan naman kita. Alam ko. Ang gusto ko lang naman, Osang, maginhaginawang pamumuhay para sa mga anak ko. Hindi yung katulad ng naranasan ko mulang pagkabata. Di na nga ako nakapag-aral. Pati na rin si Udong. Pati ba naman sila? Ang gusto ko lang naman, makakatikim sila ng magagarang damit, ng masarap na pagkain. Kasi kami ni Udong, hindi nabali kami. Pero sila, mga bata pa sila. Si Bebot, magaling niya sa arithmetic. Siguro paglaki niya, pwede siya maging engineer. Si Bitoy naman, malapit sa Diyos. Baka magpari yun eh. Ako, nung bata pa ako, lagi ko sinasabi, gusto ko maging nurse. Gustong-gusto kong gagamutin ang sugat ng iba. Pag nasasaktan sila, gusto kong pagalingin ang sakit na nararamdaman nila. Sabihin sa kanila na walang sakit na hindi napapatigil.
Pero ngayon, Osang, paggabi, pag matutulog na ako, may nakasakay na sakit sa dibdib ko. Hindi mawala-wala. Mahal ko naman si Udong eh. Pero parang nagsisisi akong siya na pangasawa ko. 8 taong mahigit na kaming kasal. Pero bakit walang nangyayari sa amin? Bakit walang nangyayari sa kanya? Minsan, kinakatwiran ko na sa sarili ko. Siguro, wala lang masyadong determinasyon si Udong. Mas nakakapag-isip naman kasi ako sa kanya eh. Pero hindi rin. Iba siya noon. Nung unang matagpuan niya ako sa Gapasan, kakamatay lang ng lola ko noon. Wala akong mapuntahan. Tapos pinilit niya ako sumama dito sa baryo niyo. May nakita akong kislap sa kanyang mga mata. Parang sinasabi ng kislap na yon na marami siyang gustong gawin, na marami siyang magagawa. Iniwan ko ang lahat at sumama ako sa kanya. Pero ewan ko kung ano nangyari. Biglang nawalang kislap. Hindi na siya kagaya ng dati. Application. Saudi. Riyadh. Ilang Picture. Teka. Oo, mga... At next week ho? Chris? Mga... Kailan ho next week? Mabayaran. Chris, may opening ba para sa architecture? Okay, lakasan. Kailan ho dating next week ba dating ng Toyo? Akala ko nakabayad na ako ng placement fee, meron na namang processing fee. Mrs. Unga ho ang pangalan niya. Medyo mataba siya. Wala ko kami kilalang Mrs. Sunga eh. Teka, Alice, may kilala ka bang Mrs. Sunga? Wala. Madalas mga 2:00 nagpupuntahan sila dito. Bumalik na lang kayo mamaya. Sige ho. Salamat ho. Magka-4,000. Di lang nakakaingit yung mga kapitbahay namin na nakapagpagawa na ng mga bahay eh. Hindi ko na pagpupusigyan pang makapunta sa Saudi. Pero nababaos kami sa utang. Yung kapatid ko pagdating ng isang linggo, ang daming pasalubong. Talagang nakakaingit talaga. Ito, galang tiyaga. Hindi ko alam kailan may kakaroon ng nilaga. Ito ang order ninyo? Kakain kayo? Magkano ho ito? Sa iso, Ito ho. 8. Ito ho. 8. Dito. Hoy! Ano ba? Kakain ba kayo? Pare, gusto mo salo na lang tayo? Di bali na. Salamat. Pusog pa ako eh. Salamat ha. Gustong kumain, wala naman palang pera. O Bitoy, hindi ka ba nahihirapan dito sa gawain simbahan? Di naman po. Hindi ka nalulungkot? Di naman po. Aba Bitoy, ang inay mo, oh. Lapitan mo. Magandang araw po, Padre. Magandang araw naman. Napasyal kayo. Kawaan ka ng Diyos, anak. Kamusta po ang anak ko, Padre? Masipag miring, napakasipag na bata. Maski naman po noon ay sinanay ko na sila sa trabaho. Dinalan ka namin ng pagkain. Kamusta ka na? Mabuti naman po, Inay. Inay, totoo po bang nakipag-away si Kuya? Oo, pero hayaan mo na yon. Kasi kinakantsawan nila ako eh. Saudi nilaw doon, tatay. Hayaan mo na sila. Naiinggit lang ang mga yon.
Sige, salamat. Sabi ni Mr. Caparos for passporting na ang papers mo. Okay, basta sabi. Kaya by next month, basta be maganda ang ready. contact mo. Tatawagin ka na for ano. Pero ikaw first time mo ba? after na First time mag-process pa. ng mga Wala papers akong mo. alam sa kondisyon doon. Ha? Ako medyo Prepared ka na ba? medyo madaming ano. Eh, yung alam mo na. Babayaran. Magkano ba? Pare, hinahanap mo na si Miss Sunga? Yung recruiter? Alam ko kung saan siya nakatira. Matagal ko na siya minamanmanan. Niloko rin niya ako eh. Na-recruit ka rin? Oo. Kaya lang natatakot akong harapin siya. Baka mabugbog ako ng asawa niya. Oh, ano? Dalan mo, pasok na. Pare, nakakaya naman sa'yo. Sinamama pa ako. Okay lang yun. Gusto ko lang makaganti doon sa recruiter na yun eh. Tara. Tara. Doon tayo maghintay. Pare, diyan ka lang. Bakit? Relax lang. Sandali lang. Ano ba kayo? Usapan natin, tatakutin nyo lang ah. Ngayon, ibig nyo na patayin. Huwag ka makialam, ha? Pag inistorbo pa si Mrs. Sunga, tutuluyan ka namin. Tara. Pare, pasensya ka na. Kailangan ko lang ang pera eh. Abay, kailangan maging practical tayo, Miring. Kahit na 100,000 taong ka pang manahi dyan, eh hindi mo mababayaran pagkakautang niyo sa akin. Anong gusto mong gawin ko, Biring? Wala na ako magagawa. Kailangan ko ng embargo yung makina mo. Ano? Biring naman. Alam mo namang ito lang kinabubuhay namin. Halos wala na nga nagpapatahi sa akin. Maawa ka naman. Naku, kung tutusin nga, Miring, kulang pa nga yan eh. Aba, paano naman ako kung lahat na lang na nagkakautang sa akin, pagbibigyan ko? O, di ako naman ang siyang mamumulubi. Bigyan mo pa kami ng konting pagkakataon ni Udong. Konting panahon pa. Baka makaisip kami ng paraan. Tuyo na naman ang ulam. At kailan ka pa naging pihikan sa pagkain? Sige, kumain ka dyan. Bebot, marami akong problema. Huwag mo nang dagdagan. Hala, kumain ka dyan. Ano ba? Kumain ka na eh. Kung anong nakahain dyan, yun ang kakainin mo. Naiintindihan mo? Ha? Kain! Oh, ano nangyayari dito?
Yung Ba't anak mo mo, sinasaktan yung bata? tinutubuan niya ng sungay eh. Pagsabihin mo nga, Bakit, Bebot? Kasi tiyo na naman ang ulam. Kaninang tanghali, tiyo din. Kagabi din. dahil yan lang ang murang nabibili ko sa palengke. Eh, magpupurga nga yung anak mo. Kailangan matuto siya magtiis. Lahat tayo nagtitiis dito. Ba't ganyan ka magsalita? Sawang-sawa na ako. 8 taon akong nagtrabaho ng parang kabayo. Magtrabaho man ako ng 10 ulit ng 8 taon. Mamatay-matay sa pagtatrabaho. Hindi natin mababayaran lahat ng utang natin. Wala na siyang iniisip kundi ang magiganti dun sa recruiter. Ano yung mapapala niya dun? Ang dapat niyang gawin ngayon, maghanap ng pera para mabayaran lahat ng utang namin. Huwag mong masyadong papasanin lahat, Miring. Pagbigyan mo naman ng sarili mo paminsan-minsan. Ba't di kayo mamasyal na doon sa bayan? Magkano to? 30 ho. O ano, pupunta ka ha? Eh, anong isusuot ko? Diyos ko, ano isusuot? Eh di magtahi ka. Pati ba naman yung pinoproblema mo? At saka second year lang naman ang natapos ko, hindi ako graduate. Ay, Bakit ako nako. makikipag-class reunion? Eh yun nga ang gusto nila. Ah, siya nga pala, ang mga anak mo, ang asawa mo. Wala dito eh. Totoo ba yan? Brilyante ba to? Naku, ano brilyante? Diamante, pasalubong ng asawa ko galing sa States. Ang saya-saya mo siguro, no? Minsan, eh alam mo naman ang mga Amerikano, kailangan, paminsan-minsan, eh ibibigay mo ang kanilang hilig. Bakit? Anong hilig nila? Ikaw naman, dami mo tinatanong. Teka, inuupahan mo ba tong lugar na to? Paminsan-minsan lang kasi ako nakakapasyal dito eh. Kasi siloso yung si Donald, yung asawa ko. Pero pag nakita mo siya, Miring, naku, maski may edad na ang pogi-pogi. Oo nga pala, 5 na ang anak ko at puro mana sa kanilang mga ama. Ang popogi. Pero mga sutil nga lang. Minsan, pag kinakausap nila ako na Ingles, shit mom, garjamit. What do you mean? Kinikilig ako. Ay, mag-aalasin ko na pala. O paano? Dadalo ka ha? Pipilitin ko. Ay, huwag mo pilitin. Siguraduhin mo. O sige, babayu. Sige, bye. Miring, Miring! Oh, bakit? May nakalimutan ka ba? Oo, panggastos mo. Naku, wag. Margie, baka kailangan mo yan eh. Sige, kuhanin mo na. Kesa naman maubos ko pa sa madyong. Sige, kuhanin mo na. Oh, sige, last goodbye ko na to ha. Babayu. Bukas ang buhay.
ako sa Manila. Hanap akong trabaho. Bakit hindi dito? Walang mangyayari sa atin dito. Namimiligong mag-layoff ng kalahati sa amin. Baka masali ako. Madalas kasi ako masita dahil lagi akong puyat kung dumating eh. Baka ako may nalalaman trabaho yung mga kasamaan mo. Sa eskwela nyo, maski ba janitor, hindi sila nangangailangan? Oy pare, kain na. O sige, kain ako. Wala na yata ang pagkain. Naubos na yata eh. Labas na lang ako kakain. Nakakahiya, kuya. Di ka man lang nagtira ng pagkain. Alam mo, hati-hati kami lahat sa gastos dito eh. Ganun ba? Pasensya ka na pala na. Di ko alam eh. Ikaw naman kasi, dapat pinaghahanda mo rin ako ng pagkain eh. Wala nga akong pera eh. Mula nga sa trabaho, papasok sa eskwela, naglalakad na lang ako eh. Ikaw naman kasi eh. Ayaw mong pantigilan yung paghahanap sa recruiter na yun. Eh ano bang ginagawa ko? Di pinaghahanap ako ng trabaho? Kung lumagay sa akin, nilalagyan ko. Hindi mangyayari sa akin nangyari sa'yo dahil... Dahil ano? Wala, kuya. Pusin mo sinasabi mo. Dahil marunong akong tumingin sa kung ano lang ang kaya ko. Sorry, kuya. Sorry. Ini-English mo pa ako. Kuya. Pasensya ka na pala na. Bukas, maghahanap ako ng trabaho. Hindi na bumalik dito eh. Yung matabang babaeng tinutukoy mo, di ba? Natatandaan ko na. Pero hindi naman taga rito yun eh. Umi-standby lang. Pare! Sandali! Bakit? Sino ka? Baka yun na rin. Hindi ko alam, pare. Hindi ko alam. Hindi mo alam? Hindi. Hindi mo alam? Hindi. Pare. Hindi mo alam? Oo. Tuturo ko sa'yo, pare. Tuturo ko. Alam ko kung saan.
Yan ang bahay ni Mrs. Sumi. Sa may puno, sa harap. O, paano? Huwag ka munang umalis. Eh, ano naman gagawin ko rito? Natatakot kong pumatay, ano? Dito ka muna. Pare, kung ako ikaw, kakalimutan ko na yan eh. Tumahimik ka. Sandali. Huwag ka na sumama at magpahinga ka na lamang, ha? Sige, bye-bye. Sara ka, ha? Mag-ingat ka. Pare, Maraming yung magdanapon. mga ganyan, matagal mamatay. Masama mo yan eh. Yes, Mommy. O, sige. Bye-bye. Dito ka lang. Paano? Aalis na ako. Sige. Bakit? Ano nangyari? Patay na eh. Mami! 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 Umaulit ang lahat. Papatayin ko pa rin siya. Hindi ako nagsisisi. Marami na tayong niloko niya. At marami pa tayong lolokohin niya. Paano pamilya mo? Sanay na sila sa hirap. Sige, pare. Ano bang problema mo? Wala. Anong wala? Sabi nang wala eh. Eh di sabihin mong wala kung wala. Hindi yung sisigaw ka. Ang kulit mo kasi, sabi nang wala eh. Eh kung wala nga, di wala. Mula nang bumalik ka galing Saudi, nag-iba ka na. Pagod ako, Mering. Dati-rati, lahat ng sama ng loob mo, inihihinga mo sa akin. Lahat ng problema mo. Ngayon, sinusolo mo na lang para hindi tayo mag-asawa. Anong gusto mo sabihin ko? Sabihin mo, nagsisisi ka na pangasawa mo ako. Sabihin mo, na wala akong silbing asawa.
Pagod ako. Pahinga na tayo. Bebot? 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 Parang unti-unti nang nalalakot ang tali, Osang. Gusto ko mang pigilin, pero hindi ko mapigilan. Unti-unti, nakakalayo kami ni Udong at ang aking mga anak. Unti-unting nasisira ang aking mag-anak. Paano ko yung mapipigilan, Osang? Kung kailangan mo pa ng pera, pwede pa kita mapautang. Ano nang gagawin ko, Osang? Mabuhay, mamatay sa utang? Ayoko nang mangutang. At saka hindi yun problema namin ngayon. Hindi lang yun ang problema namin. Kayo na muna ho ang bahala kay Bebot, Itay. Di ko maalagaan sa bahay eh. Tsaka, sabi naman ho ng albularyo, lagnat laki lang daw ho ito. Ako ang bahala. Ano ba yung sinasabi mo kaninang tampo? Wala ho. Nabanggit mo na rin lang eh. Ito hong anak ko, parang nagtatampo sa akin. Lalo ho yatang napapalayo ang damdamin. Dahil ba sa si Bito yung binigay mo sa pare? Ewan ko ho. Baka dahil ho siya ang madalas kong mapagdiskitahan ng galit ngayon. Nung unay si Bito yung napalayo sa akin. Ngayon naman si Bebot. Gulong-gulo na ang isip ko ngayon. Di ko na alam kung ano nangyayari. Napakababaw pa ng luha ko. Parang munting mahipan lang ng hangin, tutulo na. Huwag mong masyadong iisipin. Hayaan mo't akong bahala kay Bebot. Pinababayaan mo asawa mo't pamilya. Lahat ng ginagawa ko para sa kanila. Alin? Ang maglaboy sa Maynila? Naghahanap ako ng trabaho. Walang trabaho may bibigay sa'yo Maynila. Narito ang bukid, dito ka pumirmi. Hindi ako bagay sa bukid, Itay. Hanggang ngayon ba naman? Saka wala na akong kalabaw. Hindi kalabaw ang problema, ikaw. Kayo, Itay. Kayo ang problema. Hindi ko sinasadya, Itay. Sige, tuloy mo. Tay, hindi ho ako kagaya ninyo. Kayo, wala na kayong ambisyon. Maski habang buhay kayong nakatali dito sa lupa, maaari kayong mabuhay. Ako hindi, si Pulon hindi. Tsaka, pinagbigyan ko na naman kayo nun, Tay. Lumaya si Pulon para makipagsapalaran sa Maynila. Gusto ko na rin umalis. Gusto ko na rin iwanan ng lupa. Pero ayoko kayong iwan ni Tay. Kaya nanatili na rin ako dito. Pero nang paman, nasa ibang bagay na ang isipan ko, Tay. Magsasaka kayo, Tay. Ang inyong ama. Ang ama ng inyong ama. Hindi kami ni Pulon. Hindi kami magsasaka, Tay.
Oh, ingat lang kayo sa pagbubuhat ng makina. Kayang-kaya nyo yan. Tuloy lang naman yung sa sasakyan ko. Dahan-dahan. Sabi ng dahan-dahan eh. Sige, dire-diretso lang, ha? O, kayo. Anong ginagawa dyan? Uwi kayo. Ito mga batang ito. Uwi kayo. Tiyempo na naman, ha? Ang nangyari. Ay, naku. Siya nga pala, Miring. Nabalita mo na ba kung ano nangyari? Doon sa may Kapitolyo. Baka nga raw madyaryo eh. Naku, nakakakilabot. Sabi nung iba, nasagasaan yung pobreng babae. Pero sabi naman ng iba, nagpasagasa raw. Akalain mo, magpapasko pa naman, ako inungka kung gagawin yun. Ay naku, siya nga pala, marami pa akong gagawin, Miring. Tutuloy na ako, ha? Sige. Ayan, sobra kasing ambisyon, kaya minalas. Miring, ano ba nangyari? Kaya ako, kontento na ako dito. Nako, si Sibon ko, sinabi ko na sa kanya, huwag siyang paloloko sa recruiter ko, hindi tatamahin sa akin. Paano yun? Oo nga, no. Napauwi pa si Udong. Oo, at wala pa trabaho. Alam ko pa naman din. Ano kaya mangyayari? Si Udong napauwi Wala na talaga. Papasko pa naman. Kaya ang leksyon, hindi dapat masyadong maging ambisyosa. Dapat kung ano lang ang kaya, kontento na ka na dapat doon. Galit ako sa kanila lahat, Padre. Puro maiitim ang mga puso nila. Pag may pera ka, dudumugin ka nila. Pero pag may masamang nangyari sa'yo, pag chichismisan ka nila, hahamakin ka. Hindi naman siguro sila ganun kasama, Miring. Ngayon wala na silang ibang pinag-uusapan kundi puro Saudi. Puro Saudi. Sinusumpa ko ang Saudi, Padre. Sinusumpa ko. Kasalanan ko lahat. Ako nagpasok na Saudi sa ulo ni Udong. Ako nagpasok na mawala silbing pangarap sa kanya. Miring, hindi walang silbi mga pangarap. Huwag ka mawawalan ng pag-asa. Makakain bang pag-asa, Padre? Kailangan namin tulong. Udong, hindi na lang kaya ako pupunta. Pumunta ka. Baka naman sabihin nila kinalimutan mo na sila. Maganda ka, Miring. Miring? Ano kamusta na kayo? Ako have 5 already and this Donald Trump, gusto ko na yata. O ano, kumusta na? Sabihin niyo naman sa akin. Kwento nga tayo mamaya, ha? Sandali mga kasama. Tahimik lang. Quiet. Bagong lahat, gusto kong batiin kayo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. At
Binabati ko rin ang mga balikbayan nating mga kaibigan na galing Saudi, Amerika at Europe. Pero bago lahat, pakinggan muna natin ang ating lumang Glee Club.
Mereng. 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 Anong nangyayari sa... Mereng! 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 Pare, ba? Bilisan mo pa! Pare! Mereng! Malapit na tayo sa hospital! Mereng! Mereng! Pare, bilis! Mereng! Pare, bilisan mo tayo! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Narito na ho tayo. Mereng! 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 Bakit, Mereng? Bakit mo ginawa yan, Mereng? Makakaampo naman tayo sa hirap, Mereng! Nay, bakit mo kami iniwan? Nay, bakit mo kami iniwan? Nay! 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 Tay, patayin ang inay. Mahal niyo ang inyong ina, hindi ba? Opo. Susundin niyong lahat ang gusto niya. Opo. Ang gusto niya, magpakalalaki kayo. Huwag kayong iiyak. Pakita natin sa kanya na kaya natin maging matapang. Ha? Opo. Meron mo ba kayong life plan? Ano ho? Life plan. Ano ho? Life plan. Wala ho eh. Ito, magkano ho ito? 2,000. Ano ho ba talaga nangyari? Pwede ho bang sa ibang araw na tayo mag-interviewhan? Pagod na pagod lang ho ako eh.
Magpahinga ka na muna, kuya. Hindi mapikit ang mata ko, Pulon. Ang tata nga pala, siya nagkukwento ng mga gastos natin sa burol. Ikaw na lang kaya, mas marunong ka dun eh. Kuya, may nasabi ba ang ate bago siya namatay? Madalas kami mag-away. Pero hindi ko kala gagawin niya yan eh. Namagising ako. Hinanap ko siya. Ano sa palagay mo, Palon? Naging mabuti ba akong asawa? At ama? Oo, kuya. Alam ko na maraming mga bali-balitang kumakalat tungkol kay Mering. Sobra umano siyang ambisyosa. Sobra umano siyang nangarap, kaya tingnan mo ang nangyari sa kanya. Mga kapatid, huwag nating kondinahin si Mering kung sobra man siyang nangarap. Tayong mahihirap, wala tayong nakakapitan kundi ang ating mga pangarap. Nalulungkot ako na hindi nakayanan ni Mering ang mga hirap sa buhay. May kasalanan din tayo sa pagkamatay niya, sapagkat pag may isang kapwa natin ang natatalo ng hirap ng buhay, ibig sabihin, may tulong tayong hindi naiabot sa kanya. Tuwing may namamatay na isang Mering, ay may namamatay ding isang bahagi natin. Dahil ang mga ganitong nasayang na buhay ay sumbat sa mga hindi natin nagagawa. Naturingan tayong mga Kristiyano. Bakit nakasara ang ating mga puso? Iniiyakan natin ngayon si Mering. Iyakan din natin ang mga sarili natin. Dahil ang namatay na mga pangarap ni Mering ay mga pangarap din nating lahat. Udong, tulog na yung mga bata. Hindi ka pa ba matutulog? Sige na tayo, maano na kayo. Di pa ako kinaantok eh. Udong, dalhin mo ako sa palengke. Udong, Udong, sa palengke. Udong. Ha? Saan? Sa palengke. Sige.
Hindi, sige. Sa dami ng utang namin. Sige na, Hindi, malugi sige, ka. sige. Kamusta naman kayo ngayon? Eto, kahit pa rin. Siya nga pala, Udong. Nabalitaan mo ba? Narito si Mr. Alipio. Yung nag-recruit sa asawa ko. Naghahanap siya ng mga gustong magpunta ng Saudi. Totoong recruiter yon. Nakita mo naman sa asawa ko. Totoo ho bang may job order itong recruiter na ito? Sandali lang ho, verifying ko, ano? Hindi ka pa ba nakontento sa ginawa ng Saudi sa'yo? Anong? Hindi Saudi yun, recruiter. Pinatay ang asawa mo, niloko ka, inubos ang pera mo. Anong gusto mong gawin ko? Wala akong magagawa, Pulon. Ito lang ang parang nakikita ko para makabayad ng utang namin. Ayokong ipamana ng utang namin mag-asawa sa aming mga anak. Paano kung maloko ka uli? Hindi naman siguro. Tsaka hindi ako pababayaan ng Diyos. Mahirap lamang tayo. May mga utang na dapat bayaran. Ang anak na dapat palakihin. Kailangan makipagsapalaran ako ulit. Tama si Udong Pulon. Anak, kung kailangan ipagbili natin ang natitira kong kalabaw para makaalis ka, pagbibili natin. Salamat ho, Itay. Baka ngayon, Mering, swertehin ako. Para sa atin din naman to eh. Sa ating mga anak. Baka 2 taon ako mawala, kaya hindi na muna kita madadalaw, ha? Mahal kita, Mering. Oh. Pakabait kayo, ha? Opo, Itay. Pagbalik ko, marami na akong pasalubong sa inyo. Isang pangarap, bukas ay may bagong liwanag.